Masayang araw po mga ka-PL. Sumagot na po si Negastar sa mga batiko sa kanya ng mga kaibigan nating DDS, mga kababayan. Nasabi niya po, dito sa babasahin ko, gusto lang naman daw niya sana ng isang tahimik na pamumuhay. Aba, teka, Negastar, hindi po magiging tahimik ang buhay mo, lalo na kung nakikialam ka sa isyu ng politika. Duterte ang binangga mo Napakaraming DDS sa Pilipinas, hindi lang Pilipinas, buong mundo. Itong mga DDS, mga matatalino, mga matatapang, hindi magiging tahimik ang buhay ninyo. Ate, Negastar, lalo na kung ang mister mo, napakaingay, isa sa mga kritiko ng mga Duterte na siya rin sinakyan mo, o nakisawsaw ka, o ayan ang napala mo, napuno ka na naman ng batikos. Pero ulitin ko po, Madam Negastar ha, itong kumakalat ngayon sa social media, di umano, pahayag nyo po ito. Kung totoo man, na talagang ito ang pahayag ninyo, o hindi, alin man niya sa dalawa, totoo o hindi, gagawan ko pa rin po ito ng isang reaction video. Okay? Huwag po kayong mapipikon, magpapasiunan na ho ako. Huwag po kayong balat sibuyas, ayon po kasi sa kwento-kwento, mahilig daw po kayong magdemanda, lalo pag nasaktan ho kayo. Ako argumento lamang po, itong gagawin ko, reaction lang dito sa di umano'y, ito di umano ang mga sinasabi mo, matapos kang umani ng sangkaterbang batikos sa mga DDS. Okay, eto po mga kababayan, unahin po natin pag-usapan itong si Negastar. Nega na po ang tawag sa kanya ngayon kasi napaka-negatibo po ng kanyang mga naratibo, mga kababayan, pagdating po sa mga Duterte. Samantalang noon, Duterte pa ang namumuno, Duterte pa ang presidente, dikit sa mga Duterte. Ngayon, na Marcos naman dikit din siya sa Marcos. Pinoy, ganun din siya, mga kababayan. Balimbing kung maituturing, ano pa nga ba itatawag mo dyan? Walang isang kulay sa politika. Di po ba? Eto, sabi niya, gusto ko lang sana ng tahimik na buhay. Ayan, maliwanag. Sharon Cuneta may sabi. Tahimik na buhay basahin muna natin to. Ibinahagi ni Megastar Sharon Cuneta ang kanyang saloobin tungkol sa patuloy na pambabatikos na natatanggap niya at ng kanyang pamilya. Ayan, dinadamay na pala pamilya mo. Buti po dito sa channel na ito, medyo malumanay kung magbigay ng reaksyon at di dinadamay ang iyong pamilya. Okay na tayo. Kapag ka napapag-usapan natin si Kiko, politiko naman yan At sa'yo na rin, Madam Negastar, magbibigay lang ako ng komento dito sa mga di umano'y sinabi mo. Pero sa mga anak mo, hindi. Okay? Pero ngayon pa lang, humihingi na po ng pasensya Baka sakaling makapagsalita ako ng masakit laban sa inyo, tulad namin na nasaktan doon sa mga sinabi mo tungkol kay Inday Sara, wag po kayong pikon wag kayong balat sibuyas. Ito pa, ayon sa kanya, inaakala niyang magiging mas tahimik ang kanyang buhay matapos pakasalan si Senador Kiko Pangilinan. Ngunit, sa kanyang pahayag, tila mas naging mabigat umano ang mga isyong kinakaharap nila ngayon kumpara noong aktibo pa siya sa showbiz. So, parang pinalalabas po ninyo mga kababayan, Madam Negastar, sa ating mga kababayan na malas si Kiko sa buhay mo. Ganun ba? Ayon dito, di umano sa sinabi mo. Gusto mo lang ng tahimik na pamumuhay, pero matapos mong pakasalan si Kiko na isang senador, parang mas marami na kayong kinakaharap na batikos. Hindi po kayo mababatikos, Madam Shawi, kung tahimik ka sa politika.
nakikialam ho kayo eh. Pakialamera ho kayo eh. Hayaan mong batikusin niyang asawa mo. Natural yan, politiko siya. At tanggap niya yan, maaari. Siguro naman hindi siya balat sibuyas pagdating sa sarili niya na punong-puno na siya ng batikos, politiko siya. Dapat lang. Dawag siyang pumatol. Pero, kapag mga anak na ninyo, ang dinadamay sa batikos, ay hindi na tama yun. Dapat lang na umaksyon kayo. Ikaw, kung gusto mong tahimik na pamumuhay, huwag kang makialam sa usaping politika at wala ka namang alam. Artista ka lang, hindi ka naman abogado. Hindi mo rin alam higit sa lahat ang laro sa politika. Gusto mo ng tahimik na buhay? Bumalik ka sa pag-artista. Yun na lang. Huwag kang makikialam, makikisausaw sa politika. Ito pa, panahon na siguro iuntog ang ulo ko sa pader. May sabi niyan, siya ha? O iuntog na daw yung ulo niya sa pader. Para pag nakikita ko ang sakit sa mga mata ng mga anak ko, kapag may masasakit, masasakit na naririnig at nababasa, hindi na ako kailangan bumalanse sa pagiging kaibigan at ina. Dahil natural lang naman na ang pagiging ina ang mas hamak na mahalaga. Ani Cuneta. Dagdag pa niya, napakasakit ng pakiramdam namin ngayon. Kaya nga ako nag-asawa kasi matinong tao si Kiko. Matinong tao? Sino po ang hindi matino sa inyong dalawa? Ikaw. Ikaw ba? Nagtatanong na. At gusto ko tahimik na nang paunti-unti ang buhay ko. Lalo palang gugulo. Paulit-ulit po sinasabi nyo. Maaari paulit-ulit din po ang magiging reaction ko dito. Di po ako magbibigay ng advice sa inyo kasi di hamak na mas matanda po kayo at di hamak na mas alam niyo na po siguro ang gagawin. Simple lang, madam. Politika, malayo po yan sa karerang pinasok nyo noon. Hindi po kayo politiko. Artista po kayo. Mababaw lang po ang kalaman ninyo pagdating sa politika, kaya huwag kayo makikialam. Kung gusto mong tahimik na buhay at hindi gumulo ang buhay mo. Ganun lang. Ang kanyang pahayag, malinaw ang kanyang pagbibigay diin sa pagiging ina at epekto ng isyo sa kanyang pamilya. Yung pagiging ina mo, yan ang atupagin mo. Mainam yan, madam. Madam Shawi, mainam yan. Gampanan mo ang isang pagiging ina sa mga anak ninyo ni Kiko. I-enjoy mo ang buhay mo. Total may pera naman kayo. Gumala ka dito, gumala ka sa abroad. Yan. Magpakabingi, magpakabulag ka, madam, sa usaping politika. Hayaan mo yung asawa mo ang makialam sa politika. Hayaan mo rin yung asawa mo na batikusin ng mga hindi niya taga-suporta. Natural lang yan. Okay? Natural lang yan sa isang politiko at sana hindi siya balat sibuyas. Oras na mabatikos siya ng mga DDS sa mga darating pang araw. Kasi sigurado, mas marami pang batikos na matatanggap itong si Kiko Pangilinan sa mga susunod na araw. Dahil nga siya nasa majority at itong majority block na ito sa Senado parang nagkakaroon ng takipan dito sa maanumalyang flood control project dyan sa komite ng BRC, madadamay siya rito. Kasi majority block siya. Lahat ng majority block madadamay sa batikos ng mga DDS. Ikaw, na hindi ka naman politiko, manahimik ka. Okay? Gumawa ka ng isang vlogging channel, i-vlog mo yung daily lifestyle mo. Ganun lang. Hindi ka mababatikos. Malayo ka sa gulo at tahimik maaari ang buhay mo. Yan na lang ang gawin mo.
Madam Shawi, huwag kang pakialamera, huwag kang chismosa pagdating sa politika. Okay? Ayos? O, ito pa isang balita, mga kababayan. Itong tungkol naman po sa mga nangyari kay Tito J. Sonsa at kay Eric Celis. Ito na ho, mga kababayan, lumabas na po ang kaso o tawag nito, demanda laban dito kay Tito J. Sonsa at kay Eric Celis, mga kababayan. Cyber libel raps versus J. Sonsa and Celis. O ito ho ang balita, mga kababayan. Pagkatapos po nito, may video ho tayong panunuorin ha. Gawan din po natin ng reaction si Auntie Claring kung ano-ano na po kasi sinasabi niya. Wala na po sa ayos na naman itong aling ito. Yung wala sa batas, pilit niyang inilalagay sa batas, mga kababayan. Nagmumukha na siyang tanga sa mga ginagawa at mga sinasabi niya. O ito, sabi inireklamo ng National Bureau of Investigation ang mamamahayag na si J. Sonsa at personalidad na si Jeffrey Celis dahil sa umano'y pagpapakalat ng peking medical information tungkol kay Bongbong Marcos, mga kababayan. Yung tungkol sa dokumentong nanggaling di umano, mga kababayan, sa St. Luke's na yung medical record di umano yun ni Bongbong Marcos. Peke daw yon. Kung peke yon, Palasyo Malacanang o NBI, bakit hindi ho ninyo ilabas ang katotohanan kung ano ba talaga ang kondisyon ng ating presidente? Kung kaya niya pa o hindi na. Total, meron naman tayong vice presidente na maaaring humalili sa ating Pangulo ngayon. Bakit hindi niyo po ilabas? Bakit ho ba natatakot kayo na ilabas ninyo ang katotohanan tungkol sa kalusugan ng presidente natin? Pati itong mga tao na maaaring totoo naman itong kanilang ipinapakalat na dokumento, nirereklamo ninyo sa NBI. O ito pa, naidokumento ng NBI, mga kababayan, meron pala nakasubaybay, naidokumento ng NBI sa screenshot ng online post at surveillance ng YouTube videos. Kita nyo na ang paggamit ng dalawa ng unverified medical report para questionin ang abilidad ng Pangulo sa pamumuno. Yan, nakatutok pa lang ito pala ang NBI, mga kababayan, sa mga YouTube channel na mga DDS. Ha? Kaya pala, hindi nakakapagtaka na napakarami namin natatanggap ng mga report na minamas report daw po yung aming mga YouTube channel, mga kababayan. Tuloy, na isa-shadow ban kami sa mundo ng YouTube. Hindi na po nakakarating masyado sa inyo ang aming mga upload videos dahil parang pinipigilan nila ito, mga kababayan. Sinashadow ban kami. Natatakot po sila sa mga DDS vlogger. Hindi naman kami nagbubuhat ng bangko na napakagagaling namin pagdating sa usaping politika. Nagbibigay lang naman kami ng reaksyon at nagsasabi lang ng katotohanan. Batay lang rin sa mga naririnig namin, katulad ni Amy Marcos na sinabing adik ang kapatid niya. Ayun lang naman ang naratibo rin namin kung ano ang naratibo ni Amy Marcos. Di bagay katotohanan yun? Na sinabi naman talaga ni Amy Marcos na gumagamit ng droga ang kapatid niya? Di ba, mga kababayan? Wala tayong pictures sa ginawa. Pero nadadamay po ngayon lahat ng mga DDS vlogger. Kaya ako sa inyo, mga DDS, kapwa ko DDS buong mundo, wag po natin kalimutan, i-like at i-share po ang video lahat ng mga DDS vlogger, wag lang po sa akin. Okay? Inirekomenda ng NBI sa Department of Justice na panagutin ang dalawa sa cyber libel at paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code, mga kababayan. Cyber libel po, kung di ako nagkakamali, pinakamalaking bail nito o piyansa nasa 50 mil. Ayan. Hanggang dyan lang, makakapagpiyansa itong dalawa
tapos na. Di ba? Yan po ang ginagawa nila ngayon sa mga DDS vlogger at sa mga Duterte supporter, mga kababayan. Dinedemanda, panggigipit ho yan para sa pagkakaalam ng ating mga kababayan. Ito'y isang malinaw na panggigipit. Para nga naman, hindi kung ano-ano ang mga sinasabi. Kahit na sinabi na nga nitong si Tito J. Sonsa sa kanyang post mula nung ilathala niya, itong sinasabi nilang peking medical report ni Presidente, galing daw yon sa St. Luke's, sabi ni Tito J. Sonsa. Pero pinalalabas po ng iilan, lalong-lalo na ng Palasyo Malacanang, na peke daw yon. Pero ang mismong Malacanang hindi po nakakapagbigay ng medical report sa Pangulo. Kanino kami maniniwala? Palasyo Malacanang, ha? Kanino kami maniniwala? Dito sa dalawang ito na inireklamo na sa NBI o sa inyo, Palasyo Malacanang, na wala kayong ipinapakitang medical record ng Presidente. Dapat kasi naglalabas kayo ng medical report ni Bongbong Marcos. Patunay niyan na mali ang mga kumakalat o ipinapakalat nitong dalawang ito. Wala eh. Wala kayo inilalabas eh. O ngayon, kung ano ang lumabas, ipinalabas nitong dalawang ito, siyang paniniwalaan namin. Kasi etong dalawang ito, merong mga insider ito na maaaring ibinigay sa kanila yung mga dokumento na yon na di umano'y galing sa St. Luke's at maaaring may katotohanan yun. Kasi wala kayong inilalabas na dokumento galing mismo sa St. Luke's. Maglabas kasi kayo. Tulad yan, ang payat na ng Presidente, ano ba talaga ang tunay na kalusugan ng Presidente natin? Karapatang malaman yan ng bawat Pilipino para masabi ng mga Pilipino kung karapat-dapat pa bang mamuno si Marcos sa bansa o hindi na. Meron tayong pangalawang Pangulo na maaaring humalili habang nagpapagaling ng sakit ang ating Presidente. Bakit ayaw niyong ilabas ang record? Tapos merong kumakalat na nagbuhat di umano sa dalawang ito. Peke, sinasabi ninyo. Ano paniniwalaan namin? Wala nga kayo nilalabas eh. Siyempre, maniniwala kami rito. Natural yan. Maglabas kasi kayo ng medical report kung ano ang kalusugan ng Presidente natin. Wala eh. Itinatago ninyo eh. Natatakot kayo na baka mamaya karapatan na pala o dapat na palang humalili si BP Inday Sara. Natatakot kayo na baka idire-diretso na ni Inday ang pagiging presidente at hindi na bumaba. Huwag kayong mag-alala. Hindi po gahaman sa kapangyarihan si BP Inday Sara. At higit sa lahat, meron siyang delikadesa, hindi katulad Palasyo nang nakaupo ngayon dyan. Merong delikadesa ang mga Duterte. Marunong mahiya, hindi makapalamukha. Hindi katulad ng isa dyan na lumapit kay Inday Sara para maging katandem noong 2022, tinulungan sa kampanya, ipinanalo, ipinakiusap sa mga DDS na iboto na ninyo itong taong ito, tulungan natin. Ngayon na iboto na ipanalo niya na ang laban niya, sinisira na ang mga Duterte. Pangalawa, humiling, nagmakaawa sa dating Pangulong Duterte na ilibing sana sa libingan ng mga bayani ang kanilang ama na napakarami ng presidenteng dumaan sa ating bansa pero hindi nila kayang ipalibing. Tanging Duterte administration lang ang nakapagpalibing sa kanilang ama. Walang utang na loob. Anong ginawa nila sa dating Pangulong Duterte? Kinidnap, pinadala sa The Hague, Netherlands. Hindi ba makapalamukha? Hindi ba traidor? Kung maituturing ang ganyang klaseng tao? Samantalang wala naman talagang jurisdiction
ang ICC sa ating bansa? Mismong sila pa nga may sabi eh. O eto, patunay mga kababayan, patunay na sinabi ng Malacanang at idiniin pa talaga mga kababayan ha, idiniin pa talaga ng palasyo na walang jurisdiction ang ICC. O eto, binigyang diin ng palasyo ang kawalan ng jurisdiction sa ngayon, ng International Criminal Court sa Pilipinas. Maliwanag. Palasyo Malacanang na may sabi. O bakit nyo hahayaan na hanggang ngayon manatili pa rin ang dating Pangulong Duterte sa Dahig, Netherlands? Ba't di nyo na lang pauwiin? At bakit meron na naman mga pangalan ngayon nakasama sa ipapadala o ipapakulong sa Dahig, Netherlands? Sila Bato, sila Bongo at iba pang mga general. Kala ko ba walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas? Bakit para magpapadala na naman kayo doon ng mga kapwa natin Pilipino? Ano ba talaga? Palasyo Malacanang, gulo nyo? Ha? Ang gulo ng gobyerno ni Marcos, mga kababayan. Ang gulo ng desisyon ng Palasyo Malacanang. Kasing gulo ng kasalukuyang presidente natin. Di ba? Ang gulo nyo. Di namin ka maintindihan. Sinasabi nyo walang jurisdiction, pero nasaan ang dating Pangulong Duterte? Nasa Dahig. Walang jurisdiction, hindi pa uwiin nyo siya. Ba't di nyo kayang gawin? Sasakit ulo nyo. Kasi fiscalizer ang dating Pangulong Duterte at isa maaari na magsiwalat ng mga baho ninyo. Kasi hanggang ngayon, aminin natin hindi, napakalakas pa rin ng impluensya ng dating Pangulong Duterte at meron pa rin siyang mga intel na nakapagbibigay sa kanya ng tamang impormasyon sa mga nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Isa yan maaari. Nagtatanong lang maaaring isa yan. Sa ikinatatakot ninyo, kaya ayaw nyo na makalabas ang dating Pangulong Duterte sa Dahig, Netherlands. Tama ba? Palasyo Malacanang? Ito po, panoorin natin ang video mga kababayan ni Auntie Claring. Dalawa po ang bibigyan ko ng reaction dito. Panoorin muna natin. Ito na ho. Ang sunod na tanong mula kay Katrina Domingo, ABS-CBN. Ma'am, sorry, back on the ICC issue lang po. The common criticism from the opposition camp is that sinusuko daw po lagi ng Administrasyong Marcos yung mga Pilipino sa foreign courts instead of hearing their cases here in the Philippines. How does the palace respond to these allegations that are expected to resurface anew once Senators Ronald De La Rosa, Bongo, and other co-perpetrators are arrested? Malamang yan po ang kanilang sasabihin, pero tandaan natin, ano ba nangyari noong dating, sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Maraming bang nakasuhan ng mga general? Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, records mismo, di umano, naggawa ng report si Mayor Magalong tungkol sa mga maanumalyang pagpapatay. So, sino yung mga generals na yun na dapat involved? At hanggang ngayon ay hindi pa nakakasuhan? Noong dating nagsilbing bilang oversight committee head si Mayor Magalong up to 2016, meron siyang report. So, sino-sino yung mga general na yon na dapat ay nakasuhan? Hindi ba dapat noon pa? Ma'am, just to challenge that point, that happened during the Duterte administration when the former president was still in power. But now that Marcos Jr. is in power, can the Philippine justice system not be able to try these alleged co-perpetrators here in the Philippines now that a different president is in power? Okay. We can say that the cases can be held and can be heard before the courts here in the Philippines, but we also have a rule, we also have a law that allows the government to surrender the alleged defendants to the International Criminal Court. So it's a choice. Para mas hindi mapolitika. Hindi ba mas maganda kung korte na hindi naiimpluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi, manalo man ang dating Pangulong Duterte, walang masasabi. Matalo man ang dating Pangulong Duterte at kanyang mga co-perpetrators, walang masasabi ang Pilipino. Dahil neutral yun. Hindi po maaaring influensya. So ayun mga kababayan, unahin po natin yung katanungan sa kanya ng reporter. At ang naging sagot niya naman po, sino daw na mga general
ang nakasuhan ng Administrasyong Duterte habang namumuno pa si Tatay Digong sa ating bansa, mga kababayan. Wala, oo, aminin natin yan. Kasi wala namang ginawang paglabag. Di ba? Walang nakikitang paglabag ang dating Pangulong Duterte. Natural, yung kanya mga general, aalagaan niya, pagtatrabuhin niya ng maayos, depende sa mga ninanais na gustong ipagawa ng ating dating Pangulong Duterte. Pero sa ngayon, mga kababayan, oo, aminin natin, may mga senador, merong mga general na mga pinakakasuhan etong administrasyong Marcos na di umano'y sangkot di umano ito sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Ito reaction ko man lang ito, mga kababayan. Sa palagay ko lang kinakailangan po nilang kasuhan etong mga general na ito, tulad niyan si Albayalde at kung sino pa doon sa listahan na banggit po namin kanina sa programa sa Birada Agila. Mga general na lang. Nakukuha ko, parang ganito lang, parang hinala ko lang naman ito, mga kababayan. Maaring kasuhan nila ito. Sila Albayalde at iba pa dyan. Maliban dyan kay Bato at kay Bongo, hindi nila maiipit yan. Kinakailangan nilang kasuhan tulad ditong si Albayalde, mga kababayan, at iba pang mga general. Bakit? Iipitin ho nila yan. Analyze lang naman natin to. Pwedeng mali, pwedeng tama. Iipitin ho nila yan. Bakit? Siyempre matatakot yung mga yan Teka, kakasuhan kami. Maaari kami maipadala din sa Dahig, Netherlands. Kung yung dating presidente nga, nadala doon, naipakulong, kami pa kaya. So, gagamitin nila itong takot nitong mga ito, mga kababayan, itong mga pinakakasuhan nila para baka sakali na bumaliktad, baka sakaling gumawa ng kwento itong mga ito laban sa dating Pangulong Duterte. Kasi mga bata ito ni Tatay Digong Ngayon, kapag ka ito bumaliktad, kaalyado ito ni Tatay Digong, kapanipaniwala. No? Ngayon lang naman sa Administrasyong Marcos, na meron silang kaalyadong kumanta pero para sa kanila kasinungalingan pa rin. Tulad ni Saldico, kinanta na sila, peke daw. Wala daw sinumpaan. Kaya peke daw yun, hindi daw karapat-dapat paniwalaan. Maaaring, eto ho, mga kababayan, ang gagawin nilang huling barahan nila para manatili at masentensyahan talaga si Tatay Digong sa Dahig, Netherlands. Etong mga general na ito, kasama na dyan si Albayalde. Iipitin nila ito para maglabas ng peking statement laban sa dating Pangulong Duterte. At sasabihin nila ngayon, kita nyo na? Yan pala totoo. Tama nga. Ang hinala. So dapat lang makulong ang Duterte doon sa Dahig, Netherlands. Yan lang na nakikita ko, mga kababayan. Pwedeng mangyari ho yan. Pwede rin hindi. Pangalawa, etong naitanong din, syempre, kay Auntie Claring. Bakit hindi na lang daw po sa Pilipinas, meron naman tayong batas dito, litisin ang dating Pangulong Duterte. Bakit kinakailangan pa daw idalhin sa Dahig, Netherlands o sa ibang bansa? Ano sabi nitong palengkerang babae? Nasa konstitusyon daw, mga kababayan. Nasa batas daw natin. Tama ba? Pagkakaintindi ko. Paki-comment nga dyan, mga kababayan. Tama ba? Na nasa batas natin na ipadala ang sino man na mga Pilipino para doon litisin at ikulong sa ibang bansa, samantalang meron tayong magandang justice system sa ating bansa. Tama ba? Ito sinasabi ni Claring na nariyan daw yan sa batas? Sa palagay ko, walang ganun, mga kababayan Kita mo tong ali na ito. May pagtanggol niya lang po ang desisyon ng kanyang among bangag. Kung ano-ano na sinasabi. Kahihiyan niya po ito. Alam yan ng mga abogado sa ating bansa, mga kababayan, na walang ganoon. Pero sa kanya, inilalabas niya, sinasabi niya ito para lang maipagtanggol niya yung amo niya.
Di ba guys siya kahiya-hiya nito? Hindi, kahit nga yata hindi abogado, alam ito na wala ito sa batas eh. Pero sinasabi ni Claire, nasa batas daw. Kita nyo gano'ng kasinungaling tong ali na ito. Di ba? May saltik tong ali na ito. Ha? Baka may saltik na ito. Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.